Magandang hapon po sa inyo lahat. Pakay namin sa inyo ngayon ang kayo'y anyayahan. Anyayahan na magmiyembro sa One Lambat Party List. Alam ko po na ang hirap ng buhay ngayon ng mangingisda sapagkat kahit saan pong baybayin o coastal community kami magtungo, iisa po ang hinaing nila. Humina na ng humina ang panghuhuli. Mapatabang man yan o mapaalat, humihina po ang huli talaga ng isda sa ngayon. Kaya't ang mangingisda po ay nangangailangan talaga ng ayuda, tulong ng gobyerno. Pero hanggang sa ngayon, wala po miskin isang party list na kumakatawan sa fisher folk sector. Dapat po nung mas bata pa, nanindigan ako. Para nang sa ganun, sa ngayon, malayo nang natatakbo ng party list natin. Sa lawak, alam niyo po ba na mas malawak ang katubigan kaysa sa kalupaan? Samantalang ang kalupaan ay hinati pa sa maraming gamit. Bahayan, minahan, karsada, komersyal, kabundukan, at saka lamang po taniman. Sasabak na naman tayo sa eleksyon. Sino na naman po bang iboboto nating party list? Multisektor. Inilapit ng kung sinong leader. Iboto nyo ito. Pagkaboto nyo naman, babalikan pa ba kayo? Nadala nila eh. Multi-sectoral party list system po sila. Ito po ay unika. Isa lang. Mangingisda lang. Wala po tayong dinadalang iba. Wala po tayong lalapitang iba. Kayo lamang po ang mahalaga dito. Ang fisher folk sector. 125 pesos isang taon. Maaaring sabihin niyo po, ibalik niyo sa akin ang tanong, Mr. Soriano, akala namin na uunawaan mo na mahirap ang buhay ng mangingisda. Pero ba't nyo kami hihinga ng 125? Alam po ninyo, nung sinabi kong 125, wala po kayo napakas ng ngiti sa mukha ko dahil malungkot po talaga. Pero hindi ko po kakayanin abunuhan lahat. 250,000 po ang miyembrong tatanggapin natin. Kung yan po ay aabunuhan ko lahat, pati po pantalong ko masasangla. Wala po, hindi ko kakayanin. Kaya po minabuti namin na ibalik sa inyo ang sakripisyo ng 125 pesos. Doon po sa 125 pesos na membership fee tinawag o tinaguri ang membership fee na dapat ay maging pondo ng One Lambat. Hindi po ganyan ang gagawin ng inyong lingkod at ang pamunuan ng One Lambat. Ito pong 125 pesos na ito ay agad-agad namin ibabalik sa inyo. Paano yun? Paano yun, sir? Simple lang o. Ipagpapagawa ko po kayo ng Class A na ID na sinisiguro ko na ngayon nyo lang makakamit. Bakit po maganda Class A? Ganun po kayo kalakas sa akin. Hindi ko po kayo pwedeng bigyan. Hindi ko po kayo pwedeng bigyan, kuya, ng ID na pag nagkamali nyo dinala sa laot at inabutan kayo ng ulan, pagbaba nyo kupas na. Hindi nyo po agad mararamdaman sa inyong buhay. Kaya ako po at 10 ng pamunuan ay nagdesisyon na bigyan kayo ng 5 agarang benepisyo na manggagaling sa One Lambat. Yan po ay agaran. Kapag po tayo nakaupo na at nakamit natin ang ating countrywide development fund, ito pong 5 benepisyong ito ay aagos agad-agad papunta sa inyong mga buhay. Ngayon po, tinutugunan na ng barangay at local government ang libreng paaral. Di po ba nagbibigay ng libreng bag, libreng gamit. Pero hindi po maikakaila na kinakapos pa rin paminsan-minsan. Diyan po papasok ang One Lambat. Doon sa kakulangan ng LGU, tatakpan po ng One Lambat yan. Nga lamang po, para sa mga miyembro lamang. Pangalawang tulong po, tulong pang kalusugan. Pagkatapos po natin paaralin ng mga anak natin, kailangan din po natin itong subaybayan sa kalusugan. Nag-aaral ng mga bata, sakitin naman. Paano po sila? Sino po sa inyo rito ang nakaranas ng tumira sa relocation site pagkatapos ng sakuna, bagyo o baha? Yan pong tulong pang kalamidad na yan, yung pangatlo, yan po ang tutugon sa mga problema o sa mga kadahilanan na kayang takpan. Hindi po pera ang nasa likod ng tulong pang kalamidad. Ito po ay materyales. Hindi mo na kailangan lumabas, hindi mo na kailangan maghanap ng yero sa tindahan, hindi mo na kailangan buhatin ng yero simula sa tindahan papunta sa iyo. Yero ang ipadadala sa iyo. Gusto niyo po ba yun? Materyales. Dito sa One Lambat, ipararamdam po natin yan. At ipakikita po natin sa ibang party list kung paano ang tamang sistema ng isang party list. Pang-apat pong tulong ng One Lambat, tulong pangkabuhayan. Hindi po kami ang magdidikta
kung anong tulong na ibibigay sa inyo. Mali po yun. Kayong nangangailangan ng tulong, kayo ang dapat pakinggan. Hindi po kami. Kami po ay tagapagtaguyod lamang at taga-suporta ng inyong interes loob ng Manlamba. Ang ikalima po, na ayuda o tulong, dito, wala po muna magke-claim nito ha. Wala pong magke-claim nito. Wala po muna kukuha nito. Kung mga 10 taon hanggang 15 taon, wala po muna kukuha nito. Bawal. Pero nakasulat na po sa idea. Pero kuya, bawal to. Ito po yung tulong panghuling hantungan. Kaya po sinabi kong bawal i-claim eh. Sino po ba may gustong mag-claim ng tulong panghuling hantungan? Meron po ba? E di po wala. Sa madaling salita, yan po ay idinagdag namin upang kung kailan man ito dumating, tayo'y nakahanda. Yan sa tulong na yan. Dito po sa atin, mura lang. 2,500 lamang. Maliit lamang po. At ito po ay kinuwenta at ibinase, hindi po dito sa atin sa Kamaynilaan, kundi sa Kanayunan. Alam niyo po, hindi naman po lingid sa inyong alaman, sa Kanayunan, marami pong nalilibing na walang ataol. Wala po silang pambili ng ataol. Wala nga pong pambili ng bigas eh. Mais na nga lang po kamote ang kinakain eh. Swerte na po kung makapagbigas. Eh, ataol pa. Pagkaisahan po natin suportahan ng Manlamba. Yan pong 5 benepisyo na yan ay inyong makakamit. Hindi po ako nangangako. Sinasabi ko lamang po kung ano ang gagawin ko. 3 taon lamang po sa Kongreso. Mag-e-eleksyon na naman. Sa tingin niyo po ba, sisirain ko ang pagkatao ko na nananahimik at malinis para lamang sa 3 taong panunungkulan ng pagwawalang hiya? Hindi ko po gagawin yan. Mas mahalaga po ang buhay ko at pangalan ko kaysa sa 3 taong pagwawalang hiya. Ganito po ang gagawin ko. Sa 3 taong ipagkakaloob niyo sa akin yan, sa 3 ipagkakatiwala niyo sa akin yan, sinisiguro ko sa inyo, after 3 years, sa 2016, mas mahal na mahal niyo na ako. Sa madaling salita po tayo nagkakaisa, nagkakaunawaan, na ang 125 ay hindi po mahal kung bubuksan natin ang ating mga puso at isipan. Ito na po ang pagkakataon natin, mga kuya, mga kapatid, mga ate. Ito na po ang pagkakataon natin na patunayan natin sa bayan. Kaya po nakalagay, isang lapian ng mangingisda at bayan. Ipakita po natin na ang hanay ng mga mangingisda ay magkakaisa. At pagka po tayo nagkaisa, malamang tayo po ay tatanggapin ng buong puso ng bayan. At pag nakita ng bayan yan, ang bayan po mismo ang susuporta sa atin. 20 lang mga kuya, 20. Ang bawat isang miyembro, magbigay lamang ng 20 kakilala na boboto para sa Manlamba. Yung 250,000 members natin ay makakapagbigay ng, sabi ni Pangulo, 5 milyon. 5 milyon na boto. Pagka po tayo naka 5 milyong boto, hindi lamang po ako ang congressman ninyo, 3. Mas maraming mangingisda, mas malaki ang katubigan. Pero bakit? Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay isa lamang maliit na ahensya sa loob ng Department of Agriculture. Ay dito pa lang, kita-kita nung hindi tayo tinitingnan ng tama. Di po ba? Tayo may kasalanan kuya Pinabayaan natin. Hindi tayo nagsalita noon pa. Ngayon may pagkakataon na kayo na may magsalita para sa atin. Isa pong patunay. Ang mga magsasaka, lalo po sa Central Luzon, pagka po yan ay tinamaan ng bagyo, dumapa ang mga palay, ano pong makikita natin agad sa dyaryo agad-agad? DA releases 40 billion aid for agriculture. Kailan po kayo nakabasa ng DA releases 40 billion aid for fisher folks? Meron po ba? Wala. Pero sa totoo lang, sino po ang madalas nalantain ng bagyo? Ang mangingisda. Tamang solusyon, pagtulong-tulungan natin na masawata ang paglubog ng ating kabahayan, ang ating mga barangay sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng inabando nilang proyekto. Magagawa lang po natin lahat yan kung tayo magkakaisa at maipapanalo natin ang Manlamba. Ngunit ito po, sasabihin ko sa inyo, panalo na po tayo. Panalo na po. Nandito na po yan.
Sa maniwala kayo sa hindi, mga kuya, nakatatak na sa puso yan ng lahat ng taong nakakausap ko, ng lahat ng taong nakakarinig ng paliwanag. Pag alis nila sa meeting, nakatatak sa kanilang mga puso ang pag-asa at pagwawagi ng wanlambat para sa inyo.